Hello mga loads! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please consider to subscribe, like, and share. At mag-comment na rin. Bali, naglakad-lakad lang ako dito malapit sa bahay mga loads. Walang magawa sa bahay kaya lakad-lakad din minsan pag may time. Ganito yung itsura ng lugar namin dito mga loads. Ayun, dito ako sa may bandang park, palaruan ng mga bata. Ito yung itsura. Nandito pala ako sa Vancouver mga lods, Fraser Street. Ang weather dito ngayon umaabot ng 29 degree. Masyadong mainit. Kaya nakasando lang ako. Ayun, ito yung itsura ng kapitbahay namin dito mga lods. Bali, naglakad-lakad lang. Parang exercise na rin kasi nga medyo nakakabagot pag diop eh. Walang magawa sa bahay. Dito sa Vancouver mga lods, napakainit kapag summer. Yung iba nga dito may aircon sa kanilang mga bahay gawa ng sobrang init, parang Pilipinas din. Yan yung itsura ng mga bahay dito mga lods. Yung mga tao dito kapag ganitong oras lumalabas sa bahay, naglakad-lakad. Kasi ganitong oras hindi masyadong masakit yung araw sa balat. Kaya pwede kang maglakad-lakad. Yung iba nagbibisikleta. Kasi nakakabagot sa bahay eh. Di ba? Yan, ganito lang. Lumawas lang ako para mag-vlog. Yung mga bahay pala dito sa Vancouver mga lods, pataas ng pataas yung renta. Kami nga tinaasan eh. Sa dating 1,770 ginawang sa susunod na bayarin eh, sabi na may-ari ng bahay magiging 1,800 na raw. Napaisip tuloy kami, parang gusto namin lumipat sa ibang province. Yung bahay namin ngayon 2 bedroom, nasa 1,800 na, tapos wala pang siyang wala siyang laundry. Ito mga dami mga bata naglalaro. Yan. Yun nga lods, yung bahay namin nasa 1,800 tapos wala pa siyang laundry. Marami nga kaming nababalitaan na lumilipat ng ibang province. Yun nga, ang dahilan nila is cost of living nga. Tsaka mayroon din akong isingit dito ngayon. Ang napuna ko dito sa Vancouver ngayon mga lods, ang dami-daming walang trabaho. Napakahirap daw maghanap ng trabaho. Marami akong nababasang post dito sa group ng mga dito sa Vancouver, sa British Columbia. Marami naghahanap ng trabaho. Tsaka may mga nagpo-post din na nahirapan silang maghanap ng trabaho. Sa ibang province kaya marami ng trabaho. Mabilis ba makahanap doon? Ang ganda ng mga bahay dito. Malinis pati, walang bakod. Yan. Siya nga pala mga lods, yung pag-apply ko ng PR dito sa Canada, bali ang natapos ko is 10 months vocational course lang sa Pilipinas. Kumbaga parang high school graduate lang. Nag-apply ako dito, pangalawang beses ako nag-evaluate ng ECA ko sa West saka sa ICAS.
Yung nagpa-evaluate ako sa West, ang equivalent ng education ko sa Pilipinas is grade 11 lang. Kaya nag-research ulit ako kung saan pwedeng mag-evaluate para tumaas yung education ko sa Pilipinas. Meron akong nalaman na which is yung ICAS. ICAS based siya sa Alberta. Ito, ICAS. Doon ako nagpa-evaluate ng education ko. Ayun, ang lumabas is high school diploma. Kaya talagang pasok ako dun sa in-applyan kong PR, which is yung Agri-Food Pilot Program. Kasi yun lang ang kulang ko, education. Kaya papasalamat ako. Ang lumabas na equivalent is high school diploma. Kaya ayun, pinasa ko. Napakaswerte ko at 6 months lang na-PR na. Diba? Pasok tayo dito sa sakyan. Patarin natin. Pero itong panahon na to mga lods, nabalitaan ko sa Agri-Food Pilot Program, marami silang pending na hindi pa na-PR. Na-PR kasi ako way back nag-apply kasi ako ng PR year 2022 yata. Medyo hindi pa masyadong maigpit dati, kaya yung application ko dati tuloy-tuloy. Pero ngayon mga lods, maraming pending, maraming umaasa na ang tagal ng proseso, lalong-lalo na yung mga nag-a-apply talaga ng permanent residence dito sa Canada. Yung pathway ko naman na Agri-Food Pilot, sa ngayon napakadaming pending nila. Hindi nila alam kung kailan at 'di ba? Napakahirap ng sitwasyon nila ngayon mga lods. Kaya kung ako sa inyo, kung balak nyo pumunta ng Canada, pag-isipan nyo muna. Pero kung may skilled ka sa Pinas, wala pa rin basta skilled ka, walang problema, in demand pa rin dito. Yun lang yung mga yung mga laborer, yung mga basic lang na Pero pag mag-apply ka ng PR sa ngayon, medyo mabagal siya. Pero yung pagpasok ng tao sa Canada, nag-hire pa rin yung mga agency sa atin. Kagaya ng mga skilled butcher, cook, teachers, welder. Ang nagpapalabas ng ngayon ng mga tao sa Pilipinas is magsaysay, staff builder, at marami pang iba sa makikita nyo sa Facebook. Malalaman nyo naman yun kung legit, kasi hindi kayo maglalabas ng pera. Hindi kagaya namin dati, yung pag-apply ko dati sa Canada, ang in-applyan namin is agency na may placement fee. Ang binayaran ko dati is 200,000 para lang makapunta dito sa Canada. Kaya sinunggaban ko na, kasi wala, dati kasi ubos na yung pondo ko, kailangan ko nang mag-apply talaga sa abroad. At yung pag-apply ko, napili agad ako. Nabigyan agad ako ng job offer last 2020. Pandemic pa nun. Tapos yun nga, napili ako ng employer. Tapos dito kami na destino sa may Prince Rupert, BC. Bali 17 hours travel simula dito sa Vancouver. Kaya yun. Kaso hindi kami nagtagal doon mga lods. Hindi kami nagtagal. 6 months lang tinagal namin kasi nga nawala ng production yung company namin. Tapos sabi ng employer na pwede kayong maghanap ng ibang trabaho, ng ibang company. Kaya naghanap kami. Siguro nasa 8 kami nun.
naghanap kami ng ibang malilipatan mga lods. Kaya yung nahanap namin na company dito sa Abbotsford, masaya kami kasi nga napili agad kami. I mean, nakapasa agad sa interview at nabigyan ng panibagong LMIA. Yung company namin dito sa may Rosda, sa may Abbotsford. 8 kami noon ang binigyan ng LMIA. Tapos nga, nagtrabaho kami doon. At after 1 year, napaisip kami, ako, saka isa yung kasama ko, na pwede na pala kami mag-apply ng PR. Ayun, after 1 year, nag-apply na agad kami ng PR. At yung nga sinasabi ko, ang naisip ko kasi dati na high school grad lang ako sa Pilipinas. Ito lang natapos ko, 10 months, vocational lang. Ma-PR kaya ako nito? Kasi ang nababalitaan ko dati, dapat naka 2 years ka sa Pilipinas para yung equivalent ng education mo dito sa Canada, high school diploma. Yung nga, nagpa-evaluate ako sa West. Sa kasamaang palad, ang lumabas is grade 11 lang. Ayun, talagang iniisip ko sa sarili ko, hindi na yata ako pwede dito sa Canada, parang iba yata ang kapalaran ko. Nagulat na lang ako isang araw na sa panay research ko sa Facebook o sa social media, may nakita akong isang site na pwede pala doon mag-evaluate ng education mo. Sabi nila mataas daw magbigay. Kaya yun ang sinunggaban ko rin, which is yung ICAS. At napaswerte ako na ang lumabas is high school diploma. Kaya nag-apply agad ako ng PR. Pinasa ko agad. Ayun mga lods, 6 months lang dumating agad yung application, yung approval ko. Kasama pa dun yung asawa at anak ko sa Pilipinas. Kaya sobrang saya namin. Kaya yun lang mga lods, share ko lang sa inyo kung ano yung pinagdaanan ko dito sa Canada. Dito ko na lang siguro tapusin yung video na to. Hanggang sa muli mga lods, don't forget to like, share and subscribe dito sa channel ko para mas marami pa kayong video na mapapanood at maisi-share ko sa inyo dito sa Vancouver. Hanggang sa muli, magandang araw, magandang gabi sa lahat at God bless po sa inyo. Bye for now.